Asa sa siyam na bayan sa Isabela na posibleng maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig. Yan ang mga bayan ng Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reina Mercedes, Burgos, Nogilian at Gamu. So napuruan naman ng hagupit ng bagyong Juaning ang Bicol Region kaya isinilalim na sa state of calamity ang Camarines Sur at Catanduanes. Sa bayan ng Nabua sa Camarines Sur, umabot na hanggang sa loob ng bahay ang baha. Nagmistulang ilog ang mga palayan at taniman at may mga poste na humarang sa kalsada. Ang ilang lumikas na pamilya naman, nakontento na lang sa gilid ng kalsada, dala ang kanilang mga gamit at mga alagang hayop. Sa Albay naman, bukod sa baha, problema rin ang rumaragasang lahar mula sa Bulkang Mayon. Kabilang sa mga apektado ang bayan ng Ginobatan, kung saan natabunan ang ilang bahay at naputol pa ang tubo nila ng tubig. At habang abala naman sa pagresponde sa naging epekto ng bagyong Juaning sa kanyang probinsya, isang personal na trahedya naman po ang dumating sa buhay ni Albay Governor Joey Salceda. Nagluluksa ngayon ang gobernador sa pagpanaw ng kanyang ina na si Ginang Shelo Adelina Florin Sarte Salceda. Nadulas raw ito sa hagdan at tumama ang ulo sa Pulanggi, Albay. Sinisisi naman ni Governor Salceda ang pag-asa at nabigla sila sa pagdating ng bagyong Juaning. Ayon sa gobernador, hindi raw sila naabisuhan ng maaga at mali pa raw ang pagtaya nito sa galaw ng bagyong Juaning. Kasabay ng kanilang pagpapaabot ng pakikiramay kay Governor Salceda, nilinaw ng pag-asa na hindi ito nagkulang. Ayon kay Undersecretary Graciano Yumol, nagbigay na raw sila ng abiso sa mga opisyal ng Bicol Region kabilang na si Salceda kahit raw hindi pa ganap na bagyo si Juaning. Ang Malacanang naman nangakong pag-aaralan kung may pagkukulang nga ba ang pag-asa sa pag-aabiso. Kasi minsan, yung bugso ng hangin yun ang nire-record ng mga Doppler radar, mga iba pang... So yung ating signal, depende sa lakas o bugso ng hangin. Yes. Kaya minsan yung natatanggap ko informasyon kay Yusek Yumol, may kasamang rainfall Totoo. So iba naman yung dala ng tubig. Medyo signal, wala pa siya sa signal number 1, pero malakas na yung bagsak ng tubig. So hindi pwede kasi pag sinabing, signal number, hindi ko alam paano ma-appreciate ang signal number 1. Kasi ako, hindi naman ako scientist. So yung signal is mostly from the wind and not the rain? Sa bugso ng hangin. Diba kaya nga, 50 kilometers per hour. Hindi pa yan. Hindi pa. Bumabagal siya. Kasi di ba meron tayong ang kanyang bilis at ang kanyang bugso. Iba yung bugso sa bilis. Iba rin yung rainfall. Totoo yun. Tsaka hindi natin pwedeng diktahan ng pag-asa na bigyan na siya nila ng signal warning. Kasi yun yung nangyari nga daw dun sa Bicol na parang inaasa nila, bigyan nyo na kami ng signal warning. Pero syempre on the part of pag-asa, they cannot do that kasi hindi lang naman sila yung sakop ng area na yun. At saka syempre, salalay sila dun sa mga instrumento nila. So it doesn't say na ito yung dapat maging signal. Forecast Pwede kasi signal number 2, malakas ang hangin, pero actually konti lang ang Diba ulan. sa Metro Manila, minsan signal number 1 kainit. So, di ba tayo? Pero hangin sabihin lang. natin, palpak na naman. Hindi, depende sa mga datos. Nanggaling ako sa Laguna, signal number 2 dapat sa Laguna. Pero sasabi ng tao, signal number 2 ba ito? Walang ulan. Pero mahangin. Hindi, tsaka parang siguro it's high time that we also trust naman pag-asa. Kasi yung mga, naman natin doon, talagang they're doing their best. Except that, of course, may mga kulang gamit pa rin. Medyo limitado. Unti-unti nila ina-acquire yung mga gamit. na sasubok yung Doppler na matagal nang... Mas okay pa nga ngayon di ba? Mas may Actually, yung update sila. Pag-explain din sa tao, mas nag-improve na nga. Mas naiintindihan. At mas, kumbaga, mas consistent na mas frequent yung pag-anunsyo nila. Sa ating mga media, panay-panay ang update. At technology, meron na Twitter. Sino ba, pwede mo di sila ba sundan. nagtataka tayo? Ba't umuulan? Habagat pala, walang bagyo. Walang bagyo. Tama. Okay, samantala, ito pa, epekto pa rin ng Juaning, ilang landslide at pagbaha. Daranasan sa Aurora, matapos mag-landfall doon ng bagyong Juaning kahapon. Mga alas 9:30 po yan. Dahil sa matinding pag-ulan, gumuho ang lupa sa Baler Kasiguran Road. Nagkaroon rin ng mga pagguho sa Baler Bongabon Road. At nagmistulang ilog din ang mga kalsada sa Kasiguran Aurora dahil sa pag-apaw naman ng baha. Isolated na rin ang 24 na barangay sa Kasiguran at bagi ang mga bayan ng Dinalungan at Dilasag. Patuloy naman ang pamimigay ng relief goods sa mga apektadong residente. Samantala sa Nueva Ecija at La Union naman, kahit naging matindi ang busang ulan kagabi, nadadaanan pa naman ang mga kalsada dahil walang naitalang pagbaha. Pero sa bayan ng Basantol sa Pampanga, nalubog po sa... Ay, dati na yan nalubog po sa baha. Normal na sa kanila yan dahil catch basin po sila ng mga tubig na galing Sierra Madre. At siyempre, iba pang katabing probinsya ay kay Pampanga Governor Lilia Pineda,
hindi pa rin daw nakukumpuni ang bahagi ng dike ng probinsya na nasira noong pang bagyong Falcon. Hindi pa rin daw kasi sila nakakapag-dredging operation sa mga ilog na puno ng putik. Wala raw pondo. Mukhang mahina yata ang... May pondo pero hindi na ibigay lahat. Ay, meron po tayong update kaugnay sa nahulog na bus sa Skyway noong Martes. Posible umanong driver's error ang sanhi ng aksidente ayon po sa PNP Highway Patrol Group. Batay sa kanilang investigasyon, ito ang lumabas na dahilan ng pagkahulog ng Dimple Star bus sa Skyway na ikinamatay ng 3 tao kasama na ang driver ng bus. Umabot umano sa 130 kilometers per hour ang takbo ng bus, lampas sa 80 kilometers per hour na speed limit sa Skyway. Sakto pa naman ito sa kasagsagan ng ulan noon. Ang LTO naman tinitingnan kung out of line ng bus dahil hindi malinaw kung pwede itong dumaan sa Skyway. Sabi naman ng abogado ng Dimple, kasalanan ng Skyway, di pala ganun katibay yung railings. Ano ba yun? Ano ba yan? Bakit meant bang banggain yun talaga? Kasi kung tinaasan daw at matibay, at least nabilang daw yung bus. Siyempre, abogado yan. 130 umuulan, tas zero visibility. Ang bilis ng Aksidente ka talaga. 130. Baka pwede din nila to look into it. Baka naman pwede nila i-reinforce yun. In the incident, ako na rin hindi driver's fault yun. Kung nagkaroon ng problema yung sasakyan mo, siguro may feeling of safety ka rin, hindi ka rin basta-basta lang tatawid. Meron din ako nakuhang text message from one of the survivors, no? At ang sinasabi niya, nakikipagkarerahan daw din sa isa pang Dimple Star. So, yun yung dapat nilang investigahan. Hindi na sila natuto. Ang dami nagkakarera. Ang lalaki nila. Hindi ba nila naiisip yun? Okay, pasadahan na natin ang mga maaksyon balita sa umaga ito sa ating Roda Reports. Isang van ang sumalpok sa isang truck sa Ermita, Maynila sa lakas ng pagkakabangga. Naging pahirapan ang pagsagip po sa driver ng van dahil naipit po ito. Yan po ang Roda Report ni Dante Perelio. Dante. Yes, Igan. Pahirapan nga ang ginawang pagsagip ng mga rescuer sa isang lalaki na naipit sa kanyang minamanayong van matapos itong sumalpok sa isang flatbed 18-wheeler truck sa may Ayala Boulevard sa may Ermita, Maynila bandang 2:00 ng madaling araw kanina. Igan, inabot rin ng halos 1 oras bago nga tuluyang nailabas si Rodrigo E. Laura, isang seaman at taga Bacoor, Cavite. Kinailangan pa nga wasakin ang pintuan at bubungan ng van gamit ang vehicle extrication equipment tulad ng pneumatic spreader cutter para mailabas ang biktima at maisugod sa Manila Doctors Hospital. Ang buong detalye ng report, Igan, abangan mamaya sa aking pagbabalik sa unang balita. Igan? Maraming salamat, Dante Perelio. Sa ibang balita naman, nanumpa bilang bagong ombudsman si dating Supreme Court Justice Conchita Carpio Morales kay Pangulong Noynoy Aquino kahapon. Sinaksihan ito ni Vice Presidente Judge Omar Binay at ng ilang miyembro ng gabinete. Pangako po ng bagong ombudsman, buong tapat daw niyang tutuparin ang kanyang tungkulin at ipagtatanggol ang saligang batas. Si Carpio Morales ang pumalit sa nagbitiw na si dating ombudsman Merceditas Gutierrez. Utos. Pakulong mo si Gloria. Yun ang utos. Yun ang binili. Yun ang binili. Kulong mo agad, ha? Oh. Bawal na pala manood si GMA, no? Oo, ng TV na si Stress. Saan babatiin sana na get well soon po? Wala, hindi siya pwede manood. Kung tayo naman po dito sa Pilipinas, nakaramdam ng hagupit ng bagyong Waning, masama rin po lagay na panahon ngayon sa South Korea. Tinatayan 23 namatay sa 2 landslide doon. Bumuho ang lupa malapit sa isang resort at sumira ng 3 maliliit na hotel. Sinasabing 10 sa 13 namatay doon, pawang mga estudyante. 10 naman ang patay sa pangalawang landslide na tinabunan ng maraming kabahayan malapit sa kabisera nilang Seoul. Ayon sa South Korean Weather Bureau, magpapatuloy pa rin ang matinding pag-ulan sa kanilang bansa hanggang bukas. Kung pwede lang talagang magbanggit tayo ng news na lahat good. I know. Alright, mga kapuso, balitang sports naman tayo. Ito na yan, soccer. Bumagyo o bumabagyo man, tuloy pa rin ang training ng Philippine Astros kagabi para sa do-or-die game nila kontra Kuwait ngayong araw. Maliban na lang kung sobrang lakas ng ulan, tuloy na tuloy ang laban ng Astros sa Rizal Sports Stadium mamayang 7:00 ng gabi. Sa naging score na 3-0 sa away game pabor sa Kuwait, kailangang makalamang